sabi mo, gusto mo magpa-chowtor? Pinapayagan na kita. Ah, really? Talaga po? Okay. Hindi mo to pwedeng sabihin sa papa mo tayo. So, secret lang. Apa? Tignan mo to, may surprise fund ang one in securities. Surprise fund? Napadala kasi sila ng announcement ngayon lang. Tingnan mo, oh, yung commission. Oh, yung laki! Lumami po yung pera? Wow! Ang galing naman. Naging mayaman na po kayo, Mama. Oo nga eh. Kaya kung gusto mo magpa-chotor, okay lang sa akin. Kung may iba ka pang gusto, sabihin mo lang. Basta yung kapakanan mo mahalaga. Pero, bakit po hindi pwedeng sabihin kay Papa tungkol dito? Dahil hindi ko sinabi sa kanya dati na kumuha ako ng surprise fund. Ginamit ko yung bonus ng papa mo para mabili yan. What? Bakit hindi niya sinabi kay Papa? Hindi ko sinabi dahil ang gusto niya ito sa bangko yung price. Pero mababa yung percentage kung gagawin ko yun. Pero di ba lagi niya tinatanong si Papa at inaalam ang opinion niya bago kayo magdesisyon? Naku, hindi na kailangan yun. Hindi ko na siya tinanong para makuha ko yung surprise commission. At Ma? Walang alam ang papa mo tungkol sa pagbabudget. Kaya hindi ko na inalam ang opinion niya. Ako lang ang pwedeng pagkatiwalaan pagdating sa kwarta. Wait lang. Okay lang kaya yun? Eh, malaking bagay yun. Ay, di ka po'y nakakaayo. Papa, sandali lang. Ano sa tingin mo? Saan ko ba ilalagay itong figurine na binigay sa akin? Sa tabi ng telepono. Oo nga naman. Perfect. Buti na lang tinanong ko si Papa. Maganda nga ilagay ito sa tabi ng telepono. Kahit yung gano'ng kasimpleng bagay, tinatanong pa rin ni Mama kay Papa. Atashinchi! 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 Ang kwento ng aming pamilya, ang alamat ng araw ng mga puso. One day, sa kaharian ng kalangitan sa kalawakan, may napatira doon na isang babae na ang pangalan ay Zeno. Sa sinusunod sa ginagawa damit gamit ang panginisin, walang kapatid sa halis niya. Anong klaseng damit ang dinatayin niya? Natatandaan ko shorts. Shorts ang dinatayin niya. Shorts? Oo, pero nakakagawa siya ng 10 shorts sa loob na ng isang segundo. Wow, ang galing! Tapos ano nangyari? Inaalala ko. Alam ko na. Pagkatapos nun, kinasal na si Zeno at si Nulang. Pero bakit? Dahil madami nangyari. Pagkatapos nun, nabuhay na silang dalawa ng masaya. Tapos nun, tapos na? Tapos na sila. Yun na yun. Hindi pa pala yun tapos. Siyempre, mas madami pa yung nangyayari. Tapos yun, bigla nagkaroon na malaking baha. At pagkatapos nun, nabuhay na silang dalawa ng masaya. Joke lang. Hindi pa yun tapos. Hindi mo nangyari sa kwento. Dahil sa malaking baha, nagkahiwalay sina Zeno at Nilang. At pagkatapos nun, tuwing ikapitong gabi ng huli na lang sila pwede magkita. Maging masaya ka na para sa kanila. Zeno, kasal, shorts, pagkain, sewing machine, Nilang, kasal, masaya, maging masaya para sa kanila, maging masaya para...